We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Estudyanteng patawid sa kalsada, patay matapos mabundol ng bus sa Santo Tomas City, Batangas. Ilang palayan at taniman ng sibuyas sa mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro nagkabitak-bitak na. Pag-inom ng 12 baso ng tubig kada araw, inirerekomenda ng Health Authority ngayong ramdam na ang mainit na panahon. At kauna-unahang gawad kumintang para sa sining sa Batangas, idinaos. Mga individual na may ambag sa pagsusulong ng kultura at sining, kinilala. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patay ang isang estudyanteng patawid sa kalsada matapos mabundol ng bus sa Santo Tomas City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 19 anyos na lalaki matapos mabundol ng isang bus habang patawid umano sa kabilang bahagi ng kalsada na sakop ng Barangay San Rafael, Santo Tomas City, Batangas alas 6 ng gabi noong Lunes. Ayon sa pulisya, mula sa Calamba City, Laguna ang naturang bus at patungo sana sa Santo Tomas City proper nang mangyari ang aksidente. Posible raw na hindi napansin ng driver ng bus ang patawid na biktima kaya ito nabundol. Hindi naman po siya sobrang bilis kasi yung pong lugar po ay daanin po ng maraming sasakyan. Ito po ma'am ay pupunta dun sa kanyang lola na nagtitinda ng balot at nag-usap po sila noon na siya muna po yung hahalili dun sa kanyang lola upang magtinda. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng pag-uusap ang driver ng bus at ang pamilya ng biktima hinggil sa gastusin sa pagpapalibing ng nasawi. Nagkaroon na po sila ma'am ng kasunduan nung araw na yon at nagbigay na rin po ng danyos yung ating bus company doon sa pamilya ng ating biktima po. Sinisikap pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawing biktima maging ang driver ng bus. Nagpaalala naman ang pulisya sa publiko upang maiwasan ang kaparehong insidente. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan dito sa Santo Tomas City upang mag-ingat, lalo-lalo na po sa mga madidilim na lugar sa ating pong pagtawid sapagkat ang Santo Tomas po ay daanin na maraming sasakyan at kailangan po talaga natin ang pag-iingat sa paglakad-lakad natin, lalo-lalo na po sa mga maraming sasakyan na parte dito sa Santo Tomas. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, alin nga ba ang mas epektibo? Ang traffic lights o enforcer? Ang pagtatalaga ng traffic enforcer sa ilang kalsada na may traffic lights sa Batangas City, ipinagtaka ng ilang residente. Ang paliwanag dyan ng TDRO, alamin sa live report ni Paul Hernandez. Paul? Isang paliwanag dyan ng TDRO, nagtatalaga raw sila ng enforcer para sitahin at hulihin yung mga traffic violators sa kalsada. Kung laman ka araw-araw ng kalsada sa Batangas City, malamang nakikita mo na ang mga ito. Pati na rin sila, ang mga nagmamando ng trapiko sa mga pangunahing lansangan para sa anila'y iwas aksidente at iwas buhol ng traffic. At sa mga motorista at mananawid sa kalsada, alin nga ba ang sa tingin nila'y epektibo sa dalawa? So for me po, mas effective po talaga pag ang nag-aano po ay yung traffic enforcer po rather than traffic lights kasi not all po is may knowledge about dun po sa mga traffic lights po. Traffic light, yun ang nasusunod dahil doon lang bigay yung ilaw, mga pula, green, dilaw, ganun. Pares lang naman. Kasi katulad nga, sabi ko nga po kanina, may ibang sumusunod sa traffic enforcer. Kasi ang traffic enforcer, siya nagpapatupad din ng batas. Kagandahan din lang po sa traffic light,
wala ngayon sumusuway sa batas. Ipinagtataka rin ng ilan, may traffic light na rin naman pero bakit kailangan pa ng enforcer? Lalong na traffic. May traffic light na, may traffic enforcer pa. Traffic light na lang. Parehas. Kasi hindi masyadong nagta-traffic. For me, traffic light na lang. Kasi pag traffic enforcer, ang ayoko doon yung pag nagbubuhos. Yung buhos sila, yung matagal. Minsan hindi nila alam, yung traffic enforcer, hindi nila alam, mahaba-haba na pala ng pila. Giit ng City Transportation Development and Regulatory Office o TDRO, nagtatalaga sila ng traffic enforcer para sitahin at hulihin ng mga violator. May traffic light na po tayo pero kalimit na papansin natin, lalo dito sa of course, sa area ng poblasyon, may mga traffic enforcers pa rin tayong nakabantay una para makita rin natin yung violations. Kasi minsan may mga nagbibiting the red light, running a red light, or kung ano-ano. Hindi na rin daw nakakaya ng sistema ng traffic signals ang buhos ng mga sasakyan sa lungsod, lalo na kapag rush hour. Sa huli nilang datos, halos doble na ng bilang na 20,000 ang sasakyan na pumapasok at lumalabas sa Batangas City. Yun yung normal na volume sa normal na oras. Kaso may mga pagkakataon po na yung volume is hindi natin masabi na dadagdagan or dahil sa mga aksidente or activities na bigla tayo nagkakamera sa kalsada, hindi natin may iwasan na biglang maiba yung volume. Kaya ang pagmamano-manong pagmamando, kailangan pa rin. Hindi naman din daw kasi kayang mag-adjust ng sistema ng traffic lights. Sa kasalukuyan, may 10 traffic lights ang naka-install sa iba't ibang intersection roads sa Kalakhang Siyudad. Tulong naman daw talaga para sa lahat ng traffic lights at enforcer. Pero mawawalang saysay lang daw ang pagtatalaga sa mga ito kung wala ring disiplina sa kalsada ang mga motorista. Ace, ayon pa sa TDRO, nasa plano raw ng City LGU yung pagdaragdag pa ng traffic light sa lungsod. Maglalagay raw sa area ng Bulbok, gayon din malapit sa area naman ng Bypass Road. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. 100% ng tapos ang rehabilitasyon ng Dumuklay Bridge sa Batangas City ayon sa City Engineers Office. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. 7 barangay ang nakikinabang sa Dumuklay Bridge sa Batangas City. Malaking alwana sa mga motorista ang pagsasaayos nito. Mapatricycle, motorsiklo, jeepney at mga private vehicle. 10 toneladang bigat lang ng sasakyan ang papayagang tumawid sa tulay. Naikabit na ang huling weight limit signage sa kabilang dulo ng Dumuklay Bridge. Pero tila hindi mapapansin ang paalalang yan sa bahaging ito. Natatakpan kasi ito ng temporary shelter. Kasi kumbaga yung liabilities ng tulay na yon nasa contractor pa din. Kaya meron pa rin natira po doon na mga manggagawa. Kaya hindi pa inaalis. Pero po pag i-turn over na sa government, aalisin po natin yan. Sa kabuuan, ayon sa City Engineers Office, 100% nang tapos ang rehabilitation project. In principle, yung scope of work natin, finish naman na siya. Cleaning of site na lang, 100% na siya. Naalis na rin ang humps malapit sa tulay na naireklamo na noon. Bagamat maagang natapos ang pagkakagawa, tiniyak nila ang kalidad ng rehabilitation project. Lagi naman po natin din na-inspection yung ating site na bagamat mabilis po natapos ng ating contractor, is safe po at saka maganda po yung pagkakagawa at pagkakarehab ng ating tulay po. Pinakukumpleto na ng City LGU sa project contractor ang lahat ng mga dokumentong kailangang maisumite sa opisina. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Inirekomenda ng Health Authority ang pag-inom ng 12 baso ng tubig kada araw ngayong ramdam na ang mainit na panahon. Pinag-iingat din ng otoridad ang mga senior citizen at may comorbidities. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kalbaryong init ang kailangang tiisin ni Aling Betty sa pagtitinda ng buko juice. Nanghihinayang kasi siya sa posibleng kitain niya ngayong araw. Kaya sa gitna ng kataasan ng sikat ng araw, heto siya. Pangproteksyon niya ang sombrero sa paglalako. Nag-high blood pa naman daw siya. Nasilong lang ako. Tapos? Tapos mga puno-puno. Para makabinta kahit kakaunti. Para maibili ko ng gamot. 32 degrees Celsius na heat index ang tala ng Pag-asa sa Batangas. Yan ang damang init sa katawan bunsod ng mataas na temperatura sa paligid. Ayon sa Pag-asa, hindi pa opisyal na pumapasok ang tag-init. Painit po talaga tayo, papunta po kasi tayo sa papunta ng tag-araw, kaya po ganun. Fatigue, heat cramps at dehydration na pwedeng maging epekto kung magkukulang ng tubig sa katawan ng tao.
Sa mensahe ni infectious disease expert Dr. Ron Ginsolante sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, hindi na raw sasapat ngayon ang 8 basong tubig lang. Inirerekomendang uminom ng 10 hanggang 12 baso ng tubig kada araw para may panlaban sa maalinsangang panahon. Pinag-iingat din ng mga senior citizen maging ang mga may comorbidities. Ayon sa Pag-asa, asahan pa raw ang patindi pang init ng panahon na mararanasan sa mga susunod na araw. Iwasan daw ang pagsusuot ng mga dark-colored shirts. Ayun, malalait lang, sir. At saka kung pwede, iwasan po talaga yung magbabad sa araw, lalo na po pag mga bandang 10 hanggang 4 p.m. Kung wala rin naman daw gagawin sa labas o lansangan, iwasan na raw magbabad sa araw. Pinag-iingat ng mga otoridad ang mga mangingisda at magsasaka na huwag magbilad sa tirik na araw. Gawin na raw ang mga aktibidad sa umaga. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakatakdang buksan sa Marso ang Home for the Aged at LGBTQ building sa Lipas City. Ang pasilip sa lugar sa report ni Denise Abante. May 4 na anak at kasama ang asawa sa bahay ng 68 anyos na barangay administrator na si Mang Pedro. 3 sa kanyang mga anak ang napagtapos na niya sa pag-aaral habang nasa unang taon pa lang sa kolehiyo ang kanyang bunso. Maswerte raw siya na may pamilya siyang mag-aalaga sa kanya ngayong nagkakaedad na. Andito na rin ako, senior na ako. Buti nga lang, may sarili akong hanap buhay. Ang mga anak ko yung mga caring naman siguro. I doubt kung papariyan, tumanda pa ako ng tumanda I doubt kung ako ipababayaan nila. Mapalad na maituturing ni Mang Pedro na may kakalinga sa kanya habang tumatanda pero hindi rin maikakaila na may ilang kagaya niyang senior citizen na kung hindi man pinabayaan ay wala ng mga kaanak na kakalinga sa kanila. Kaya sa Lipas City, isang bahay kalinga o Home for the Aged ang ipinatayo ng LGU sa Barangay Sabang. Mayroon itong 20 kwarto na maaaring mag-accommodate sa mga senior citizen at ilang LGBTQIA members na wala ng pamilya o matutuluyan. Kinukuha namin, dinadala namin sa ospital ng Lipa para maka-recover. Ang problema pagkatapos, after namin mapagaling sa kung ano man sakit niya, babalik ulit sa kanilang tahanan. Either bumabalik ulit yung sakit or minsan worse ay namamatay na lang ng nag-iisa. Lagyan natin ng mga doctors, nurses, pwede naman sila magtanim doon. May mga mga activities para during the twilight of their life ay maging productive pa rin, hindi yung parang pakiramdam nila ay sila yung nag-iisa na sa mundo. Tiniyak naman ng Lipas City LGU na magkakaroon muna ng confirmation at verification ang lokal na pamahalaan kung sino-sino ang mga dapat mapabilang sa naturang shelter. May i-hire kami ng mga house parent, then regularly naman yung bibisitahin ng ating mga doctors at pati na ang social welfare office, sila mag-designate ng mga tao na ma-manage ng lugar. Ito namang LGBT house, ito'y first in the Philippines na isang lugar para sa mga abandoned na member ng LGBT. Ito ay material na kung ano naman ang age. Halimbawa, senior citizen na LGBT, walang anak, walang pamilya, or yung mga bata na halimbawa ay naglayas o pinaalis ng kanilang pamilya. Ay dito sa amin, kukupkupin natin. Sa March 15 ngayong taon, inaasahang bubuksan ng Lipas City LGU ang naturang pasilidad. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, February 29, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Lipa at bayan ng Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng tapping ng primary line at pagpapalit ng mga poste. Kalinsabayang primary at secondary clearing ng mga linya. Susunod. Ilang palayan at taniman ng sibuyas sa mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro nagkabitak-bitak na. At kauna-unahang gawad kumintang para sa sining sa Batangas idinaos. Mga individual na may ambag sa pagsusulong ng kultura at sining kinilala. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Sugatan sa pamamaril ang lalaking tutulong lang sana sa isang birthday party sa Padre Garcia, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugat sa kanang bahagi ng ulo ang tinamo ng 32 anyos na lalaking ito na tutulong lang sana sa isang handaan sa Padre Garcia, Batangas nang barilin umano siya ng may-ari ng bahay pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, personal na dumulog sa himpilan ng pulisya ang ina ng biktima at inireport ang pangyayari. Ayon sa pulisya, nagiinuman umano ang biktima at ang ilang kalalakihan sa nasabing handaan nang magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Habang nag-prepare po sila, nagkaroon din po ng inuman at doon na nga po nagkaroon po ng pagtatalo doon po sa inuman. Sa sobrang kalasingan nito pong ating biktima ay yun na po yung isang naging rason kaya po ito pong may pahanda ay pumasok sa loob ng bahay at kumuha ng baril. Agad isinugod sa ospital ang biktima habang mabilis umanong umalis ang suspect matapos ang insidente ayon sa pulisya. Inaalam na rin umano ng otoridad kung saan galing ang baril na ginamit ng suspect at kung lisensyado ito. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima at ang pamilya ng suspect. Paalala ng pulisya sa mga residente. Sa tuwing magkakaroon po tayo ng okasyon at na hindi maiwasan ang ating pong pag-iinom, ating pong limitahan ng ating sarili, lalong-lalo na po kung alam naman natin sa ating mga sarili na kapag po tayo ay nakakarga na ng alcohol ay nawawala na sa lugar. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinaalala ng PCG Batangas sa publiko ang proper water safety procedure para sa mas ligtas na paliligo sa dagat at swimming pool. Samantala, ang basic swimming skills mahalagang matutunan ayon sa isang swimming trainer. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Wala pa mang opisyal na deklarasyon ng pagpasok ng tag-init pero kabila ang beach getaway na ang nasimula ng marami. At sa ganitong pagkakataon din, hindi na iwasang minsan na uuwi sa peligro ang pagsasaya kung magiging pabaya sa paliligo sa dagat o sa swimming pool. Mahalagang matutunan ayon sa Philippine Coast Guard o PCG Batangas ang water safety procedures. Meron naman tayo mga posted na sa mga resorts and beach na yung mga pwedeng gawin o hindi pwedeng gawin. Dapat, especially dapat maging aware sundin ng mga tao ito. Dapat daw na hindi mag-solo sa pagsuswimming dahil kung mag-alangan man daw sa paglangoy, mabilis na may makakaalalay. Importanteng alamin ang lagay ng tubig sa open water. Huwag tangkaing lumusong sa mas malalim na bahagi ng katubigan kung alam sa sariling walang sapat na kaalaman sa paglangoy. Kung kayo ay nakainom, hindi naman natin sinasabi na bawal mag-inom, pero once na nakainom kayo, never to attempt na pumunta po ng ating lumangoy sa ating karagatan. Even swimming pool, kung nasa resort tayo. Iba pa rin daw ang may kaalaman sa basic swimming skills ayon sa isang swimming trainer at coach na si Reggie. Hindi naman daw kailangang maging mahusay. At least, maalam ka ng dog paddling. Yun yung kadalasan sinasabi po natin na langoy aso. Maraming nagtatawa dyan, langoy aso lang alam. No. But it is the number 1 stroke. Mayroon din siyang technique, may rhythm, and then the back float. Yung makakapag-back float ka lang, so you can breathe, and then you can cry out for help. Sabi ni Reggie, mainam kung bata pa lamang natututunan na ang paglangoy. Dahil ang kaalaman daw sa swimming, magagamit at malaking tulong din sa kalamidad. Pag nasa tubig ka, igagalaw ka niyan eh. So yung motion mo, balance ka, hindi mo na maintindihan, lalo talagang basically zero ka. So, the best is start young. Ayon pa sa eksperto at otoridad, bukod sa kumpiyansang dulot sa isang individual, maaring isang buhay rin ang masasagip. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagbigay ang Department of Labor and Employment o DOLE Batangas ng iba't ibang kabuhayan package sa 27 benepisyaryo sa Batangas City sa ilalim ng kanilang Integrated Livelihood Program for Child Laborers. Ilan sa kanilang mga natanggap ang gulayan package, printing at bigasan package at motor engine package. Ayon sa DOLE Batangas, layo ng naturang programa na maialis sa worst forms ng child labor ang mga benepisyaryo. Samantala, gagampanan kada buwan ng Public Employment Service Office o PESO Batangas City ang pagmumonitor sa mga benepisyaryo ng programa. Yung mga beneficiaries namin, nasa amin
na kung taga saan, even their contact numbers. After 1 month, tatawagan namin sila at yung mga malalapit, pupuntahan namin para matingnan namin kung paano nila livelihood. Nangyari na din sa una namin mga beneficiaries ng EcoCar, street food vendors. May monthly monitoring kami sa kanila. Challenging daw para kay Jeric Gonzalez ang kanyang role sa Widow's War. Samantala, hinangaan ng mga manonood ang pagganap ni Lizelle Lopez sa Asawa ng Asawa Ko. Narito ang report ni Hazel Alviar. Isa si Jeric Gonzalez sa mga cast ng upcoming murder mystery drama series sa Widow's War na pinangungunahan ni Bea Alonzo at Carla Villana. Kinabahan daw si Jeric sa kanyang role at challenging daw ito para sa kanya. Nagandahan rin daw siya sa konsepto ng bago niyang proyekto. Abangan kung ano ang magiging papel ni Jeric Gonzalez sa Widow's War. Nadala at naramdaman naman ng mga manonood ang sakit at galit sa eksenang ito kagabi ni Shaira, ang karakter ni Lizelle Lopez sa Asawa ng Asawa Ko. Hindi kinaya ni Shaira nang piliin ni Jordan ang papel ni River Cruz si Christy na binibigyang buhay naman ni Jasmine Curtis Smith. Bagamat gigil sa pagiging kontrabida, napahanga ang mga manonood sa husay sa pag-arte ni Lizelle. Abangan ang mga susunod na mangyayari sa Asawa ng Asawa Ko mamayang 9:35 p.m. Samantala, matapos malaman ni Angela ang binibigyang buhay ni Jeneline Mercado sa Love Die Repeat, friendship over na rin kaya sila ni Chloe, ang papel ni Valine Montenegro. Ang mga intense na eksena sa Love Die Repeat abangan pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, iba't ibang weather systems ang patuloy na makaapekto sa bansa. Kasama dyan ang trough ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayon din ang hanging amihan na umaabot sa Luzon at Visayas at easterly sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon maliban sa ilang bahagi ng Quezon at Mindoro provinces. May posibilidad din ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Nagkabitak-bitak na ang ilang palayan at taniman ng sibuyas sa mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro. Samantala, halos matuyo na rin ang ilang ilog na pinagkukunan ng patubig sa 3 barangay sa Bulalakaw ayon sa Municipal Agriculturist. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Disyembre noong nakarang taon daw nang magsimulang maramdaman ang epekto ng El Nino sa ilang lugar sa bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro ayon sa Municipal Agriculture Office. At nitong Lunes lang, February 26, nagdeklara na ng State of Calamity ang Bulalakaw LGU dahil sa lawak ng epekto ng El Nino. Nagkabitak-bitak na ang mga palayan at taniman ng sibuyas sa 15 barangay sa bayan. Pinakaapektado rito ang mga barangay ng Nasukob, Kambunang at Mauaw. May mga irrigation system naman daw sa bayan. Ang problema, halos matuyo na ang mga ilog na pinagkukuhanan nila ng tubig. Ayon sa Provincial Agriculturist ng Oriental Mindoro, nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa LGU, sa National Irrigation Administration at DPWH para makahanap ng mapagkukuhanan ng patubig. Ang problema po doon ay water source. So, immediately po ay nag-deploy po ang pamahalaang panlalawigan ng ating po mga taga-Provincial Engineering Office para alamin po kung saan po exactly i-deploy yung backhoe po na kailangan nila para dig up po sila ng additional na water source. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 300 ektarya ng taniman ng sibuyas ang apektado, mahigit 500 ektaryang taniman ng palay at mahigit 700 magsasaka. Dahil dito nangangamba sila sa maaaring epekto rin ito sa mga tanim na sibuyas. Bulalakaw is the only municipality that plants onion in the whole province of Oriental Mindoro. Pag nagtuloy-tuloy po yung El Nino, ang mangyayari po doon sa mga sibuyas na tanim ng farmers, hindi po siya bibilog.
na katulad ng ine-expect ng marami, yun yung tinatawag natin na pickle size. Bukod sa bayan ng Bulalakaw, apektado rin ang 14 na barangay sa bayan ng Mansalay ayon sa Provincial Agriculture Office. 12 barangay dito ay mga ektaryang taniman ng mga palay, habang 2 barangay ay mga ektaryang taniman ng sibuyas. Every month kasi merong tinatawag na climate outlook po na ibinabahagi po ang Pag-asa, at ito naman po ay naire-relay naman po through meetings and also through information campaigns po ng local government unit and Department of Agriculture. So ang ano po dito ay nandyan po ang pagtuwang po ng pamahalaang lokal at pamahalaang nasyonal. Nakipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa pamahalaang panlalawigan at nangako silang magbibigay ng ayuda. Bukod sa tig-5,000 financial assistance sa matatanggap ng mga magsasaka, magbibigay rin daw ang DA ng 29 milyong pisong halaga ng solar water pump. Magpapatayo na rin daw ng 40 milyong halaga ng storage facility para sa mga sibuyas. Katuwang din po pala ang NIA at ang PCIC para sa insurance naman po ng ating mga farmers na naapektuhan. Maganda po dahil doon po sa bayan ng Bulalakaw marami po ang nagpa-insure. Dahil aware po sila na talagang pakikipagsapalaran din po ang pagtatanim nila. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Huwebes, February 29, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Calaca, bayan ng Nasugbu at Lian, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagpapalit at pagtatayo ng mga poste at clearing ng mga linya. Idinaos ang kauna-unahang gawad kumintang para sa sining sa Batangas, kung saan kinilala ang mga individual na may ambag sa pagsusulong ng kultura at sining. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Puno ang Provincial Auditorium sa Batangas ng mga estudyante, guro at culture and arts advocate sa kauna-unahang gawad kumintang para sa sining. Sinuyod at sinuri ang mga natatanging alagad ng sining sa lalawigan. 19 individual awardees at 3 LGU ang kinilala na may ambag sa pagtataguyod at pagsusulong ng sining at kultura. We have Lipa City, San Juan, tsaka Padre Garcia. Kasi meron silang mga organized groups na into arts talaga. Tapos yung 19 individuals from different fields like music, dance, theater, literature, architecture, visual arts, and media. Ang pagkilala sa mga natatanging individual, hudyat din ang patuloy na panawagan ng suporta para sa kanila at ang mga parangal. Sagisag din ang pagsasalinlahi ng sining at kultura sa mga susunod na henerasyon, gaya ni na Yusef at Angel. Nagiging inspirasyon po siya dahil kami na po ang susunod sa kanila. Kami na po yung magpapatuloy ng pagiging artist in our own ways. Culture and arts provides a different window like po na into traditions, society and perspective po. Yun din po is isa din po yung mga creativity. Cultural integration sa modernong panahon ang nais isulong ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ng Batangas. That's what we want to continue today and tomorrow, maipamana natin. Itong burning passion and also, ito kasi nagbibigay din ng soul sa Batangas. Layo ng pamahalaang panlalawigan na maipagpatuloy pa sa mga susunod na taon ang pagpaparangal sa mga Batanggenyong alagad ng sining. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.